Ferdinand, is that you? Trina! Hindi ka pa rin nagbabago, ha? Maganda ka pa rin. Ikaw din. Hindi ka pa rin nagbabago. Same old friend from college. Sorry to cut this short, but my brother and I have important business to discuss. Sige, I won't keep you that long. Ikaw ang anak ko! Ikaw si Mylene! Ferdinand, look, the results are here. Walang kaduda-duda. Siya nga ang pamangkin mo, Amara. Mylene, welcome to the Fuentebella family. Aling Maymay, sandali lang po ah. Hindi po ako yung anak niyo. Hindi! Ikaw si Mylene! Ikaw anak ko, Mylene! Anak! Parang iba yung nararamdaman ko pag naiiyakap ako na Aling Maymay eh. Ang hirap pong ipaliwanag eh. Anong ginagawa ni Charles dito? Wala po siya dito. Wala si Sir Charles dito. Malis ka dyan. Tumabi ka! Charles! Ma! Paano nangyari yun? Bakit hindi lumabas yung totoong resulta? Iwan mo muna kami. Tita Amara, Hello, Mylene. Sino ka nga ba talaga? ano po yun, tita? Basahin mo. Yan ang totoong resulta ng DNA results. Hindi kayo magkamatch ng kapatid kong si Ferdinand. Meaning, hindi kanya tunay na anak. Pero yung binasa po kanina ni Daddy na resulta, That was rigged. You clueless girl. Pinagawa ko yun. Fake. Binayaran ko ng malaki. Maraming salamat. Pinagawa ko yan. Para maniwala yung kapatid ko na ikaw yung nawawala niyang anak. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ka nga bang talaga? Clarissa Gomez po. Yun po yung totoo kong pangalan. Tatay ko po si Berto. Cut the crap. Wala akong pakialam kung sino yung totoo mong ama. Ang gusto kong malaman, paano mo nalaman ang tungkol kay Mylene? Pinsan ko po si Mylene. Magpinsan po yung tatay ko tsaka si Nanay Lilian. Ano pa bang alam mo tungkol kay Lilian? Si Nanay Lilian na po yung nagpalaki sa akin. Marami po siyang nakukwento tungkol kay Daddy. Kay Mr. Fuentebella po. Yang kwentas. Paano mo yan nakuha? Pinahiram po sa akin ni Mylene tong kwintas na to. No wonder. Kaya pala nasagot mo ang lahat ng tanong tungkol sa mag-ina ni Ferdinand. Asan na ngayon sila? Si Mylene at si Lilian. Hindi ko na po alam eh. Nagkahiwalay po kasi kami nung nagkaroon ng landslide sa amin. Hinanap ko po sila pero kahit anong hanap yung gawin ko, hindi ko na po sila nakita eh. Mula nun, hindi ko na po sila nakausap. So, bakit ka nagsinungaling? Mula po nang nahiwalay ako kina Nay Lilian, naging impyerno na po yung buhay ko. Ayoko na pong magpaalipin sa ibang tao eh. Kahit pa paano, gusto ko po sanang guminhawa yung buhay ko. Eh kayo po, bistado niyo na ako pero bakit kinukonsinti niyo pa rin yung acting ko? Simple lang. Gusto kong maging maligaya ang kapatid ko. Ngayon, Clarissa, mag-usap tayo ng mabuti. Pababayaan kita sa iyong pagpapanggap.
makakakain ka pa rin ng masasarap na pagkain. Pwede ka pa rin tumira dito sa mansion na ito. At lahat ng pribilehiyo ng isang Fuentabella ay pwede pa rin mangyari sa iyo. Sa isang kondisyon. Ano naman pong kondisyon yun? Ano to? Sino to? Mami, si Aling Maymay po yan. Charles! You well know na gagawin kong opisina to. Bakit nag-akyat ka ng malas? Hindi po, ma. Temporary lang po to. Maghanap po ako na pwede lang tuluyan. Nila? So meaning, may sabit pa to. Sungit? Sungit mo? How dare you! Bye! Palisin mo na dito, Charles, ha? Kapal na mukha! Maawa naman kayo sa Akala mo kanila. kung sino? Palisin mo yan dito, Charles! Helena? Ikaw? Don't tell me ikaw ang sabit nito! Ma'am, pasensya na po kung nakikituloy lang. I don't care. Umalis kayo dito. Ma, please. Saka pa, Charles, ha? Ilang beses ko bang kailangan isaksak dyan sa kukote mo na ayaw ko sa babaeng to para sa'yo? And you! Get out! Ma'am, maawa naman po kayo sa amin. Wala na po kaming mapupuntahan eh. Wala akong pakialam. Umalis kayo dito at isama mo yung basura mo! Alis! Kahiyan. Ma, huwag naman sila palayasin. Catherine. Charles, you stay here. Hindi ka sasama sa kanila. Natutuwa naman ako at maraming nagkaka-interest na mag-ampon ng mga bata mula sa foundation natin. At masaya rin ako para sa inyo, Mr. Fuentebella. Sa wakas, kasama niyo na ang inyong anak na si Mylene. Oo nga. Maayos na ang lagay niya sa poder ko ngayon. Alam mo, pakiramdam ko parang ang gaan-gaan nung nararamdaman ko para sa'yo. Feeling ko parang matagal na tayo magkakilala. Oo nga po, sir eh. Gusto na kaya si Catherine? Sana maayos din ang lagay niya ngayon. Hawak kita sa liig. Lahat ng pinag-uutos ko sa'yo, susundin mo. At pag hindi ako sumunod, Sasabihin ko kay Ferdinand ang panlolokong ginagawa mo. ganon. Eh di sasabihin ko rin sa kanya na kinukonsinti mo yung panlolokong ginagawa ko. Subukan mo lang. Tingin mo ba, paniniwalaan ka ng kapatid ko? Sa oras na gawin mo yan, malalaman mo kung sino kinakalaban mo. At pag ginawa mo yan, ako mismo, kakaladkad sa iyo palabas ng pamamahay na ito. Is that clear? Opo. Excuse me. Ano na tayo ngayon? Saan na tayo pupunta? Kung
Ibalik ko na lang kaya kayo dun sa ospital. Ayaw, dito lang ako, ayaw dun. Kasi hindi ko na po alam kung anong gagawin ko eh. Ayaw. Excuse me, miss. Alam mo ba kung saan ito? Okay ka lang? Ang sama na nga niloloko mo si Mr. Fuentebella tapos ngayon napag-gontsaba ka pa dun sa amarang yun. Eh ano namang gagawin ko? Iinipit na nga ako ng tao. Ano bang klaseng tao yan? Sarili niyang kapatid, siniloko niya. Jepoy, ang gusto niya lang mapasaya ko si Mr. Fuentebella. Ikaw, sarili mo lang yata gusto mong mapasaya eh. Bakit ba ang kontrabida mo? Eh ano naman ngayon kung gusto ko maging masaya? Pero patong-patong ng ginagawa mong kasinungalingan, Clarissa. Ang bait kaya sa'yo ni Mr. Fuentebella, tapos ito yung sinusukli mo sa kanya. Niloloko mo yung tao eh. Pinaglalaro mo yung pakiramdam niya eh. Pinaglalaroan ako ng pinaglalaroan. Bakit, Jepoy? Ano bang akala mo, ha? Akala mo gusto ko rin yung ginagawa ko? Akala mo ba gusto ko rin na niloloko ko si Daddy? Alam mo, ang totoo niyan, Jepoy, sarili ko lang naman yung niloloko ko eh. Gusto kong paniwalain yung sarili ko na ako si Maylene dahil maganda yung buhay niya. At ito yung buhay na kahit kailan hindi ko makukuha. Dahil pinanganak na akong mahirap at pinalaki ako mahirap. Alam ko naman na isang araw mawawala din to eh. Pero sa ngayon, ito lang yung gusto ko. Gusto ko ng maginhawang buhay. Bakit ba hindi mo ako mapagbigyan, ha? Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Liliko ka doon, tapos siguro yung pangatlong building o pang-apat. Yung building na pula yun. Ang alam ko kasi doon yun eh. Magtanong na lang po kayo sa iba. O sige, salamat, miss. Sige ho. Aling Maymay? Aling Maymay? Aling Maymay! Naku! Aling Maymay! Dali! Aling Maymay! Catherine! Maylene. Sir Ferdinand? Anong ginagawa mo dito? Kailangan ko ng tulong nyo kasi yung kasama ko nahiwalay sa akin eh. Nasaan na siya? Doon po siya pumunta. Halika, punta natin. Ano ba yan? Ang aga-aga naman kasi bibisita pa. Sino ba yun? Sila po. Wala po kasi sa sarili niyang pag-iisip eh. Hindi ko nga po alam kung bakit bigla na lang yung tumawid dito. Baka may naalala na naman. Baka tungkol dun sa anak ko niya. Nawawala yung anak niya? Guard, Sir Ferdinand, ano po may yun? napansin ka bang babae na... Ano nga ba yung tsura niya? Ganito po siyang katangkad. Tapos maputi, tsaka hanggang dito po yung buhok. Ay, wala po. Sige, salamat ho ah. Hindi po. Siguro hinahanap na naman ho niya yung anak niya. Ano nga ba ang pangalan ng anak niya? Sige po ate, iwan niyo na po muna kami. Kuya, okay na po. Kilala ko po sila. Clarissa, Maylene ka na pala ngayon, ha? Yaman-yaman mo na. Laking tong mansyon niyo, ha? Buti nahanap ka ng tatay mo. Pero di ba, namatay yung tatay mo doon? Hindi po. Ano po ba talagang kailangan niyo? Ano pa nga ba?
Eh di pera. Ang lagay, ikaw lang ang makikinabang sa laki ng mansyon na to. Hoy, kung hindi dahil sa amin, hindi ka magkakaganyan ngayon. Matagal ka na yatang patay. Kung hindi dahil sa amin, naiintindihan mo? Wala po akong pera. Makakaalis na kayo. Malaking utang na loob mo sa amin. Kaya dapat lang bayaran mo yun. Aida. Kaunting tulong lang naman. Anong kaunti? Anong kaunti sinasabi mo? Eh, di ba? Ang laki-laki ng mansyon na to, kaunti? Eh, pinasa ka na kung gusto niyang dagdagan. Nakikialam ka eh. Kung may sinasabi rito. Ano naman? Tandaan mo to ha. Pag hindi mo kami binigyan ng pera, guguluhin namin yung tatay-tatayan mo. Naiintindihan mo? Ano nga ba? Alam ko na. Umalis ka na! Sige na! Pisayan ko talaga na! Umalis ka na! Umalis ka na! Hindi mo anak ka! Maylin! Si Aling Maymay! Ako, Aling Maymay! Catherine! Nasaan na si Maylin? Nawawala na si Maylin. Si Maylin. Aling Maymay! Sandali si... Si Aling Maymay po eh! Aling Maymay! Naku, pasensya na po pasensya na po. Aling Maymay! Aling Maymay! O, dalihin mo na to dun sa accountant sa office, okay? Tita Amara, Yes, Mylene. Ano na naman yon? itatanong ko lang po sana kung nasan si Daddy. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Hihingi po sana ako ng pera. Aanhin mong pera? Eh, lahat naman binibigay namin sa iyo. Lahat ng iyong pangangailangan. May pagbibigyan po kasi ako eh. Aba, Maylene. Hindi porke kinukonsinti ko ang pagkukunwari mo, ay pwede ka nang umabuso. Get out. Eh, pero tita... I don't want you in my face. Out. Buisit. Ayaw kasi ako bigyan ng pera eh. Nakakabuisit talaga. Ito na lang kaya ibigay ko kay Nay Loida. Maylene? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Tinag
Nanakawan mo ba ako? Lumayo ka nga dyan sa gamit ko! Ano to? Baka walang hiya mo, ha? Ang kapal ng mukha mo! Hindi ka lang binigyan ng pera kanina. Tapos gusto mo naman akong pagnakawan ngayon? Ganun ba? Hindi po ako magnanakaw. Alam mo, huwag ka na magpalusot. Huling-huli na nga kita sa akto eh. Huwag ka na magsinungaling kasi ayoko sa mga taong sinungaling. Hindi naman talaga ako magnanakaw eh. Alam mo, isusumbong kita kay Ferdinand. Bakit ba kasi ang sungit-sungit mo? Maayos naman ako nanghihingi ng pera sa'yo kanina, pero hindi mo ako binigyan. Hindi lang ako pinipilit ni Nay Loida eh. Hindi ko naman ito gagawin. Loida? Sino yung Loida na yan, ha? Sila yung mga umampun sa akin dati. Sila yung nag-alaga sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Pwede ba umalis ka muna dito sa kwarto ko? Get out! May sorpresa ako sa'yo. Anak ko. Malaking halaga yan. That should be enough to pay for everything na ginastos niyo sa kanya. Nakita ko na siya, Catherine. Yung anak kong matagal ko nang hinahanap. Siya si Clarissa. Kung ganyan rin lang na wala na rin pala kayo mapupuntahan, doon na lang muna kayo sa bahay ko. Alam mo, Jepoy, ito yung gusto kong buhay eh. May pamilya na, may pera pa, may best friend pa. Nahanap ko na kasi yung kaibigan natin. Inimbitahan ko na muna silang pansamantala dito tumuloy sa atin. Sinong kaibigan naman po yun? Catherine?